Dito naman sa ano, Idol, dito sa DBH and Sons, ano yung mga linyada na ba't tawag natin na signature line nung kapanahonan pa ng dad mo? Unang-una meron siyang may na-develop kaming line na nadala sa pagbili ni Mr. Boy Roa, yung mga tinawag nilang sa bandang huli na tinawag nilang mga budlat line. Yun, budlat. Guys, ito na yung culmination natin sa paghahanap natin sa source ng budlat line. Actually, yung father ko noon is mahilig Experiment. yes, is composition of ilang roundheads. Okay. Oo, nakakuha pa siya ng roundhead doon na sa alam ko, bata pa ako noon, sabi niya daw galing kay the late Dio Plaza. Dio Plaza, oo. Oo, sina father nila Inibong at ni Boyet, no? Nakakuha siya daw doon ng Bobby Shepherd, Billy Abbott. Oo, nakakuha siya. Puro mga And then, roundhead yun. Mga roundheads na breed niya for a long time. And then, nakakuha siya ng bandang huli sa kay Sir Yuching na nagparating ng imported. Mga Jimmy East. Jimmy East na. So, nag-incorporate doon. No? So lahat na roundhead, parang Parang pang street breed Yes. na roundhead. Different kind of roundheads. No? So, that time, Ninong Boy Roa, ng PBRJ, nagbili sa amin ng manok. Dahil wala naman silang breeding that time. Bumili sa amin, dinala doon sa Cagayan. So yun talaga. Ang galing kaya pala sumikat, may panahon na sumikat yung budlat. Yes. Tapos, binalik doon, sa alam ko, binalik namin sa Cagayan doon. Pagdating sa Cagayan, na-breed nila sa Cagayan noon for, nung maliit lang na breeding nila doon sa Cagayan. So sa tingin mo, Idol, meron pa kaya ngayong nagbe-breed ng budlat? Dito sa inyo, meron pa ba doon? Ang sa akin, na-incorporate lang yan, yung mga budlat sa mga roundheads ko rin, ng mga Dan Gray roundhead. Oh, so Kaya na-incorporate. dahil yung manok namin ng mga Dan Gray roundhead is pagdating dito na nakuha namin yun kay Mr. Jun Santiago, sa husband ni Senator Meriam. Magkaibigan sila ng father ko. Pinabreed niya sa amin. So, na-incorporate lang doon yung lalaki lang yun eh. Dalawang lahi yun, dalawang breed yun. Yung isa right out, yung isa right out left in. The right out left in, sa naintindihan ko doon is the roundhead Oo. na semi-wine red. Ang isa na right out is straight comb. Sa tingin ko, claret yun. Claret, may claret na. So, incorporate din ng father ko yun. After a while. At napoproduce na namin yung mga roundheads na gusto natin. For material. For material na process. ano. Pero yung budlat na roundhead is Picom yun, no? Ang original nun, or straight comb? Sa alam ko, Picom. Picom yun. Sa alam ko yung parang Picom yun na manok. Nag-breed kami, niyaya kami niya na mag-breed doon sa Cagayan for almost 4 years. So, yung mga offspring din ni Budlat, ginamit din namin doon sa partnership namin that time. Ganda pala ng storya ng budlat, mga kakugi. Shout out, Boss Edmond. Edmond Balili. Si Edmond Balili, lumalagay din kami ng manok sa kanya because gaffer siya na dati ni Yun nga ang sabi. magkaibigan kami. Lumalagay kami sa farm niya doon sa Sa Cebu City. Sa Cebu, sa packet, sa... May masulog May yun. busay? Busay Oo. ba yan? Parang Malubog. Malubog. Oo, malubog. Lagay kami doon. Kakilala kami nila Edmond. Doon ko nakilala si Laboy Macasero. Dahil Tatay sila din Boy. sila din yung umahanda din doon sa kay Ninong Boy, mga doon, masayang time na yon na nagbi-breed kami doon sa Cagayan. But after a while, yung father ko is medyo may edad na rin. At saka parang gusto din magsarili ni PBRJ. Bumalik kami dito. At pag-umpisa, pagdating tinulungan kami ni
Mr. Jun Santiago. Si John Santiago na. Ano yung collector, incorporate din Asawa namin ni yan. Senator. Yes, yes. Then siya yung may access at pinakamagaling na mga Dan Gray. So direct yun na nandito na sa US, galing sa US, nandito na sa Pilipinas. Ngayon, lately at present, Idol, ano yung mga signature line na nandito ngayon sa DVH and Sons? Yung before my father died, doon sa Cebu namatay. Yung father ko, yes. Sa ano siya? Sa hospital? Wala? Hospital. Because he has a cancer, dinala namin doon siya sa hospital parang December 26 or 27 yata. Tapos namatay doon do January 2nd week. Oo, A year, January 14. Idol. 2015, 2014. Yan. So, nung patawid kami, sabi niya sa ambulance, sa akin, sa magsakay, sinabi niya sa akin, yung mga itim na na-propagate ko na manok, is yun ang paramihin mo. At saka wag mo walain yung Dan Gray Roundhead. Tapos meron tayong bulik dito na blending namin din sa itim. No? Blending, tapos may binabai tayo. At saka, meron ngayon ang bago na breed namin sa itim, isang black over gray. Yung black gray natin na pinakita Black ko Gray. kanina Sa picture. atin dyan, sa Visayas, sa Cebu, ang tawag niyan is lambuhon. Oo, ganon. So, Yung mga yellow-legged, yellow-legged. yung mga yellow leg, incorporate ko rin yung mga old line sweater dati na napabreed sa amin ni Mr. Pete Rodriguez. Na galing daw kay Carol yon. Na-breed ko over sa mga sweaters din ni Ding. Ni Dink. Yes. So, Tapos may straight kaibigan. sweater. Yes. May kaibigan din ako na nag-incorporate din dyan dahil na yan is which is sa US, which is pag ano namin ni sila Dennis Pingoy naka-incorporate Dennis din Pingoy. sa yellow leg na mga blind. At saka si paring Leo Enriquez, may napahiram din siya sa akin na ano dahil sabi ko pare hindi ako sweater man. Oo nga. So yung anak ko gustong mag-breed ng mga yellow leg. So may maitulong ba na mga para ma-incorporate yun yung mga manok na mga sa sweaters. So biniblend ko yon to make it sa amin na criteria papasok. Yung mga Iscolin brothers ano din sa akin, naka-share din ng mga materials. For my son dahil magkaibigan din kami at saka si Paul na anak ko palagi nagsasama din sa kanila sa grupo nila. Sa grupo nila. So naka-share din sila doon sa dahil wala naman akong makunan ibang materials doon sa mga sweater because sila yung mahilig sa mga sweaters. So incorporate. At saka yung Albany na binibreed ng anak ko doon is for blending at saka yung Albany. Ang nakatulong doon yung Art Lopez yata na parang Larry Romero daw, sabi nila na Albany. At saka nakakuha kami kay Hang. Yung, na magkatabi sila ni Larry na farm. Oo. Albany. So itong ganitong mga linyada, boss, yung mga ni-infusean mo lang na Albany, tapos yung mga sweaters, yung sweater, bago lang to sa iyo mo, di ba? Bago lang kami nag-breed ng mga yellow leg na mga manok. Dahil yung amin, wala kami yellow leg dati. Dati mga dark-legged kayo, no? Dark at saka medyo wine red yung manok namin. Wine red, oo. So gusto ng anak ko yon for tititingnan niya yung dahil sa generation niya, ganun din. Tama. But hindi namin winawala yung original. Yung mga namin, old lines talaga. yung nagbe-breed kami niyan ng mga sweaters, Albany, siguro mga only 10 to 15% So, of hindi our talaga- breeding. Pero, dito sa DVH and Sons Game Farm, nagbebenta din kayo ng mga Albany na pang-material. Yes, material. Dahil pinapapuro ko rin sila. Okay. With our own selection and criteria. Hindi lang na ibibreed namin ng ganun tapos lalabas ng
Oh. na Albany na to, hindi. Kung hindi pasok sa wag muna ulit. At tinatryalan, Kung ano yung characteristics, yung genotype, saka phenotype ng Albany, yun talaga ang inaano niya, binibenta pang material. yes, materials. Pag hindi makapasa, sir, or mga kakugi, hindi natin inaano dahil yun na bihira, masama yun na Tama. parang mabinta mo lang. Yung Kamukha lang ng Albany. Oh, hindi Albany na pwede. to. Parang pag sinabi mo doon, pagpunta mo sa US, pag sinabi mo, straightcom. Mm. Alam niyo, humahanap ka ng Albany, that's an Albany. Oh. Sabihin sa'yo, no? But ang kailangan, ang laman talaga. Oh, tama, yung gusto natin malaman. No? Itong sa boss, kung okay lang sa iyo, kung pwedeng sabihin dito, sa bintahan ng ating mga manok, magkano po ang presyo sa mga pang-materials na manok? For example, broodstag. Yung range po ng broodstag natin dito is nasa 35,000. Pag may promo po, nasa ranging 25 to 35. Ranging yan sa promo ngayon. No? Tapos yung sa mga pulet natin, ang pulet natin sa ngayon sa Expo, hindi naman Expo ito, yung parang may promo kami. Oo. Yung crosses dito is 5,000. Okay. At ang sa puro is 10,000. 10,000. But sa promo yon. Sa promo. Oo. Pero pag regular, Pag regular price po, yung amin na cross is 8. Ang amin po na puro po is 15,000. yun. Sa pullets yun po. Walang schedule na promo this coming, Itong July ngayon, may promo kami. Itong July, itong nakikita nyo yan na sa mga buyers na natin na select na natin yan. Yun. Sa mga crosses naman sa mga stags, idol, magkano? Yung crosses na mga stag ko ngayon is 10,000. 10,000. Ah. Pag sinabi natin crosses, 50-50, 3/4, 1/4. Meron yan, sir, na half and half. Meron 3/4, 1/4. Hanggang 3-way cross lang kami. Hoy. Hanggang 3. Or as much as possible, 2-way. Two-way talaga. Sa breeding ninyo, Boss Idol, especially yung mga signature lines natin dito, mula nung sa dad mo hanggang sa dito sa panahon nyo ngayon, yun pa rin ba yung mga binibreed nyo or ini-improve nyo na ngayon? Actually, ang breed namin na personal namin na breeding na since pa sa father ko, hindi kami nag-infuse ng iba. Okay. Yun lang ang binanggit ko na mga bago, yung mga yellow legs. No? Okay. Hindi kami nag-infuse. Ang na-improve lang namin doon is yung weight at saka yung station. For selection purposes na lang namin. Improve yung physical appearance. Tama. Physical appearance. Oo, kasi baka maraming magtatanong dyan sa inyo na dito sa natin ba, mag-comment na paano ba nami-maintain yung linyada? Wala na yung original na creator na gumawa, di ba? Nag-breeding nun. So ito ba, pati yung skills at saka ni dad nyo, naipamana ba sa inyo rin? Because before my father died, meron siyang Libro? parang gagawa sa sana ng libro eh. Oo. Hindi na Napusto. meron nang naumpisahan pero hindi na sa tungkol dito sa farm management at saka sa breeding, genetic breeding. Dahil yung that time ng father ko, hindi naman always available yung mga materyales ng manok eh. Tama. So, kung anong meron, ini-improve. Hindi katulad ngayon na madali. Pag may pera ka, order ka lang ng ganito. Tama. May ganito ka, ibibreed mo. Pagkatapos, bandang uli, maghihinto ka dahil dismayado ka. Because ang breeding is... May kasalanan ang ibinilhan mo. Yes. It's because ang breeding is an art. Correct. Is an art na makapili ka ng materyales ng breeder na yan. Kung bibigyan ka talaga ng totoong materyales, yun ang maganda. Correct. Hindi lang na parang magic na sabihin mo, kuha ako kay ganito, kuha ako kay ganito. Pag-incorporate natin niya, ayos na to. Hindi ganon yung breeding ng manok. Kailangan may hipo. Tama. Kung sa baga may may talagang may finishing touches talaga ng breeder.
Tama, tama. So, yun ang ano ko doon sa anak ko nga si Paul. Dahil sabi ng lola niya, nung isang araw, nandun kami sa breeding area, sabi niya, Paul, sigurado, ikaw yung nagmana sa lolo mo sa manok. Dahil mas sinsin siya magtingil din ng Mas manok. mitikuloso. Mas mitikuloso. Mas mitikuloso. Minsan yung hindi ko minsan mapansin pa. Parang hindi naman sabi niya dad, hindi. Pati kulay, pati ano. So, hindi mo maituro 'yan sa tao. Tama, tama. Oo. Hindi mo maituro. May mga makaligtaan yung mga farm boys natin na mapansin niya. So pagdating niya, ipa-final niya sa akin, sabihin ko meron. So he has also an ability and I have also my own ability to ini-interchange namin Correct. palati yung amin na mga ideas. Correct. Siyang tumutulong sa akin. So para hindi kami magkabanggaan sa selection, binigyan ko rin siya ng breeding pen. Na nagtulong kami tapos tinitingnan ko rin yung sa kanya para how to improve din ng manok. Dahil yung pagmamanok, mga kakugi, hindi naman mga kakugi, no, yung manok, hindi naman sa totoo lang na sabihin mo na it's a learning process every year. Correct. It's a learning process every year. Pag hindi mo i-develop ito every year dahil it's because ito daw sabi ng karamihan, it's genetics, ito yung laro dito. Pag nagkamali ka dito minsan ng bangga, baka sabihin mo yung manok mo, parang hindi ganun yung nakaraan kong manok ka. Parang ganun ba? So, kailangan is how to maintain family. Maintain and improve. Yes, and different families Correct. to breed para hindi sasakit yung ulo mo. Sarap ng kwentuhan mga kugi. Nako, isip-isip ako guys na na magandang itanong para din tayo, matis ma-inform din tayo. Actually, Knowledge. actually, sir, mga kakugi, nung pag-message mo sa akin, hindi ako nagdalawang isip Salamat. na hindi kayo paunlakan. It's because alam ko na marami mga kakugi na they want also to learn. Correct. Nung matuto, hindi naman sabihin natin na walain yung kaalaman sa manok. Correct. Ang kailangan doon is pulutin mo lang, kukunin mo yung kulang at sa tingin mo tama. Tama. Sa lugar mo. Tama. Dahil ganun yan sa tingin ko. Yung tanong ng iba, anong vaccination, ganito, ganyan. Oh. Minsan, hindi angkop sa Area mo. yes, yun ang isang doon, isang Tulad ito example, kahapon nagpunta kami kay NJ Biason. Ang nangyari, yung TV niya yun, ang gwapo talaga. Yung drum, hinahati-hati into six pieces. Ginaganyan niya. Hindi man pwede sa atin yan sa Cebu. Kasi mainit mo sa amin. Dito malamig eh. Pero maganda tingnan dito. At least may mga idea sila para sa mga malalamig na lugar. Pwede yun. Pwede. Hindi applicable. Hindi applicable. Tama. Pag nandun siya, ang tawag niya doon na matutus tayo ng manok natin naman sobrang init, di ba? Kaya every farm na nabisita natin mga kogi, may kanya-kanya silang mga processes, may mga kanya-kanya silang mga management, paano namin na-manage. Tapos, dito sa atin, si Idol, nagbibigay siya sa atin ng dagdag kaalaman lang kung magamit natin, di mas mabuti. Kaya meron talagang mga, hindi naman ganun yung sabi ko, hindi naman lahat iskampi sa atin. Correct. Ang atin dito is to share knowledge sa Based sa experience. Yes, sa experience. At sa opinion. Sa kaalaman ko. Oo. Hindi man sabihin, yung iba sabihin, ay mayabang yan sa pagtuturo ng ganyan. Ito hindi ho. Yung atin dito is Sharing lang. sharing of knowledge na baka meron kaunti kayong mapulot. Correct. At magamit nyo sa future pangangailangan nyo sa farm ninyo, may idea. Yes. yung- Basta dito sa amin, boss, sa channel natin, sa Kakugi, inuulit-ulit namin na
kunin nyo lang kung anong pwedeng magamit sa farm Tama. nyo. At saka Tama. hindi nila sinasabi sa mga ini-interview natin na yung sa kanila na talaga ang tama na i-follow natin. Yes. Mamulot ka lang doon kung anong maganda. Dahil yung sa manok, sa totoo lang, di ba, yun nga, may option. Pag dumating sa expo, ang daming breeder. Depende sa inyo kung sino yung kukunan ninyo Correct. na talagang feel nyo na may kailangan kayo doon na blind. Correct. Oh, So, tapusin natin to mamaya. Marami pa tayong pag-uusapan. basta ang importante, pag nabili kayo ng manok is talagang totoong lahi. Ang sinasabi ko na totoo is kung sinabing Dan Gray Roundhead, itim, or bulik, kung papuntang sa puro, hindi bibigyan kayo ng crosses. Ayun. Pag crosses, tanong kayo kung crosses, bigyan kayo ng crosses. Guys, hindi ako makapagsalita. Na-acquire natin galing kay Idol Dante Hinlo. True friendship. Acquire true friendship. Guys, paparamihin natin to dyan sa ating Kakugi Game Farm. Black. Pinasamahan pa ng asawa. Mag-asawa ang nasa atin ngayon sa Kakugi Game Farm. Guys, lalong gaganda na ngayon yung mga blacks natin. Black din, true friendship. Thank you, boss, sa binigay mo sa akin ng Binayaran to. Binayaran. Ito guys, may hinandang pananghalian. Kaunting handaan lang. Saan Konting yung handa. sabaw nyo? Then, Yun. Ito yung konti na marami. Kakugi. Yun guys, seafoods. Oh. pa tayong ginataan. Oy, may ginataan pa. Ginataan, ano yan? Ano to? Ginataan na specialty dito. Oh, parang yung mga maslo-maslo ng konti. Parang laing, parang ganun, no? So, mag-pray tayo. Sige, idol. Pray tayo. In Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this day gift we are about to receive from thy bounty through Christ, O Lord. Amen. Thank you for the food and welcome mga kakogi. Welcome dito sa DVH and Sons Game Farm at sa munting handaan namin para sa tanghalian natin. Salamat po. Thank you po. Yes po, sa mga bisita natin. Let's eat. Let's eat mga kakugi. Yun. Muna tayo. Kain-kain na guys. Grabe ka busy. Kahapon nandito siya. Isang araw. Tapos buti na lang ngayon mga kakugi. Napagbigyan tayo ni Boss Idol. Dahil yung purpose ko naman dyan, sir, no, is hindi ito for educational, hindi ito Correct, sa correct. pagyayabang na marunong tayo, Correct. ganito, ganyan. Kung meron talagang kayong makita na applicable sa mga farms din ninyo, baka masubukan nyo na Correct. at nagustuhan din yung mga advices at saka dahil educational, ganun talaga. Tama. Yung educational, hindi naman ito na masabihin natin na ay tayong may alam, huwag natin i-share. Hindi dito ganun yung industriya Correct. ng pagmamanok. Pag nakatulong kami sa mga nanonood ngayon, Idol, mas lalong natutulungan namin yung sarili namin. Tama. Kasi personal namin kayong nakakausap. Minsan, yung mga pinag-usapan namin guys, hindi na-record. Oo. Change battery tayo, tapos tuloy-tuloy yung di ba? So Yung kami, usapan. mas sa amin mga kakogi. Tapos, kadalasan kasi, Idol, yung mga subscribers natin nagtatanong, paano masagutin to? Wala man ko naka-experience na ganito. So maghahanap ako ngayon na resource person na pwedeng makasagot nito. Oh. Kung nakapapansin nyo guys, yung mga subscribers natin, yung mga viewers, pag yung mga farm na pinupuntahan natin na bago pa lang na farm, konti-konting usapan lang, no? Pag mga legend na, experiencado na, yun ang mahabang kwentuhan. Kasi marami tayong matatanong talaga. Actually, mga kakogi, ang pag-iisip ng mga yung mga breeders is parang competition.
Hindi ganon. Dapat hindi. Dahil yung manok sa Pilipinas, kahit magdagdag pa tayo ng maraming breeder, mauubos. Tama. Oo, hindi naman pwede na mag-produce ako ng with my own capacity. Sabihin ko, para madaming binta natin, i-times 3 natin, ito i-times 4. Hindi mo maasikaso na mas maraming mortality, hirap na hirap ka. Ang farm nyo, gaano kalaki ito ngayon? Ito is almost mga 30 plus hectares. Hectares, 30 plus. Laki ang mga kakogi, ha? Ilan ang naka-cord ngayon dito na na-produce nyo as of the moment? Yung iba na napalabas na rin. Napalabas na, oh. Napalabas na, but napuproduce ako ng every year na mga at around 5 to 6,000. 5 to 6,000 mga kakogi, ha? Paano ba i-manage ni Boss Dante and Sons, DBH and Sons, yung farm nila na ma-maintain kung ano yung pasado sa kanila na matatransfer doon sa mga bagong owner na ganun pa rin. Paano nyo na-maintain na ano yun? Bali ganito lang yan. Mahirap yun, ha? Dahil ito batch by batch, no? Oo. Hindi naman natin sabihin na isang pisa lang yan. Mm-mm. Batch by batch. Pag nakita mo na example yung ini-indicate namin yan, ito, puro yan. Nakabandit yan lahat. Puro. Pag hindi pasado dyan, isisegregate yan. Dahil hindi naman, sir, katulad mo, sir, bibili ka sa akin ng manok. Example. Oo. Pag-compare mo, tingnan yung parang akin, parang hindi ganun sa iyo. So, nangyari na sa amin sa panglasa pa lang yan. So, dapat, nandun pa rin yung characteristics, criteria mo ng pagpili sa kanila. Kung hindi dapat siya na set aside mo. Set aside na. Oo. Hindi pasado sa iyo to. Ay, hindi pasado. Kaya dahil, kung ibigay mo dun sa, katulad niyan, bigay mo sa kaibigan natin. Example, bumili. Binigay natin dun. Masama din yung labas. Parang hindi din masaya yung feedback sa'yo. Tama. So, paano mo rin madidevelop yung sa inyo? Correct. Yung dito sa farm. Kaya dahil yung manok mo nga, hindi na nga ganun pasado. Correct. So, dapat, paano ma-maintain? Segregate talaga. Strict culling ng manok. At tama yon is proper selection talaga. Ng manok. Wag manghinayang. Katulad yan, mag-breed ka. Yung mga inahin mong lalaki. Alangan naman parisan mo naman ng sobrang laki. Dapat hanap ka rin ng katamtaman. Oo. Hindi naman pwede yung stag mo ganyan kahaba, yung weight is 1.9. Tikling. Yes, so hindi ganon. Dapat adjust mo rin. Kung magbili kayo ng manok at gusto nyong pure, hanap kayo talaga ng breeding na nagbe-breed sila talaga na ganyan na klaseng manok. Correct. Suggestion ni Idol mga kakugi, wag manghinayang. Pag may diferensya na, i-separate mo na. Okay, dahil sir, pag ganyan na-produce mo, sabihin mo sayang. Kung i-breed mo yun, sir, Mas marami pang... mas sasama pa rin siya. Dahil kung sa breeding, katulad yan, sa breeding, pakita ko mamaya sa inyo yung dami ng materyales. Daming na-produce na materials. I-segregate mo yung hindi mo pasado. Dahil kung i-breed mo rin sir at i-breed din nila, hindi din yun. Pero yung hinahanap mo na tama sa kanya, hindi mo makukorek. Correct. So, pupunta ka sa mang breeding. Tama. Pero kung ipasado sa criteria mo, i-breed, depende na lang kung paano nila palakihin yung sisiw. Correct. Yun. At least, yung nakuha nyo dito sa DBH and Sons mga kakugi, pasado sa quality control ni Idol. Pero isipin natin, pag ikaw na ang nag-breed, kung anong resulta dyan sa breeding mo, hindi na yan Dante Hinlo na breeding. Breeding mo na Muna yan. yun. Katulad yan mga kakugi, ngayon may mga buyers tayo, I don't know kung may Cebu dyan na nakalista. Kasi minsan pag nag-breeding ka, tapos ang kinuha mo dito sa DBH, yung inahin lang, tapos maghahanap ka na DBH ng mga produkto, dapat DBH ang ama, DBH ang ina. Pag na-breed mo, at least may lahing DBH ka na mga manok. Pero ang breeder niyan, ikaw pa rin. Ikaw magpapalaki niyan. Ikaw magpapalaki niyan. At saka paano mo binibreed. Guys, sarap ng kwentuhan namin dito sa DBH and Sons. Maraming salamat talaga, Idol. Thank you. Sir, it's my pleasure
na nandito kayo ng grupo ng Kakugi na pumunta at saka interview sa atin dito. No? Yun. Sana may mga napulot kayo na kaunting kaalaman tungkol sa atin mga short advices. Tama. Maraming salamat, Inboss, ha. Hindi ka nagdadamot sa mga Yeah, ideas don't na mga worry. ganun. So guys, mga kakugi, hopefully makabalik kami dito within the month or next month. Sa gustong mag-contact kay boss, mag-inquire regarding sa mga materialis siya dito, guys, sa mga for sharing, pwede niyo siyang ma-message sa kanyang Facebook account. Facebook account ko po is Dante Paul Hinlo na naka red and blue shirt sa Facebook. Dahil ngayon meron din sa amin na DVH and Sons Farm, but meron mga scammer na gumagaya. Yun. At meron na ho ilang tao at almost daw 180,000 na yung na-scam niya. Oh, Dahil nagpapanggap siya na ang nakalagay doon, sa alam ko, pangalan ko yung binabanggit niya at saka yung account number hindi akin. So, yung lahat na nag-send sa kanya ng GCash, hindi man lang inalam kung talagang pangalan ko yung nakalagay sa taas. pag mag-contact sila sa iyo, boss, voice, tawag yan, voice call. Yes, nandito ngayon, nakita mo naman yung mga order natin. Tinatawagan ko talaga isa-isa para Yun. mag-FaceTime kami po. Personal yung makausap si Idol pag hindi siya busy. Tsaka pag ma-miss call naman, baka rin siya, mag-return call. Tama yan. Tama yan, sir. Final message para sa mga nanonood sa atin, Idol. Sa lahat to na followers at nanonood sa Kakugi, ito ay magandang at isang kahanga-hanga sa ginawa niyo, sir, na makatulong sa mga nag-uumpisa at sa mga maliliit natin na breeders na gustong magpalaki at magparami ng manok. Malaking tulong sa kanila at maraming kaalaman ang maidagdag para sa pag-ikot ninyo sa buong Pilipinas at pagkuha ng mga iba't ibang breeder na pinipili ninyo na makashare ng mga iba-ibang tips. Yun. At saka maraming salamat din sa lahat ng mga nabisita namin dito sa Bacolod area. Alam niyo naman, mga Kugi, ang Bacolod area is parang second home na namin, parang second town na namin. Kasi ang mga tao dito, guys, hindi madamot sa pag-share ng mga experience nila, yung mga ups and downs nila, nagsishare sa atin. Kaya na-share din namin sa inyo, mga Kakugi. So, once again, thank you, sir. Yes, thank Idol. you very much, boss. Sa lahat ng mga Kakugi dyan, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Kakugi TV, tara na mag-farm visit tayo. Pasyalan ng mga backyard farms at